ang birheng laging gumagawa ng paraan para mapaayos ang kanyang tirahan. Ave Maria. Ito nga po ang milagrosang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Tambo. Mahigit 200 years na nga ang tanda ng imaheng ito. Pero alam niyo ba na muntik na rin itong tupukin ng apoy? Dahil ng panahon ng mga Hapones, pinagtangkaan po itong sunugin ng isang sundalo. Pero himalang, hindi siya dinidikitan ng apoy. Ang imaheng ito ay isa sa 3 imaheng nabuo mula sa kahoy ng kalpi. Kasama na riyan ang milagrosong imahe ni San Antonio de Padua na matatagpuan rin sa Buhi. Pati na rin ang milagrosang imahe ng Nuestra Señora de Salvacion ng Horoan Alpay. Ang mahal na birhen nga ang nagsilbing protektora nila laban sa mga gustong manloob sa kanilang lugar. Sinasabi kasi na ang mga unang taong nanirahan sa Tambo ay yung mga agta o yung mga aita na tinatawag ring insurrectos. Magaling sa pakikipaglaban at bihasa sa paggamit ng tabak. At ang paborito nilang laro ay tinatawag na tirigbasan or patayan, kung saan ang ginagawa nila, linulusob nila yung ibang grupo ng mga insurrecto para makipagpatayan. Isang beses merong mga insurrectos na nagplanong lusubin ang Tambo at sinasabing linigaw ito ng mahal na birhen. Dahil sinasabing hindi nito matagpuan ang daanan papasok sa Tambo dahil ang tangi nilang nakikita ay ang mga kawayang punong-puno ng mga tinik. At dahil dito nakaligtas ang mga taga-Tambo laban sa mga nagpaplanong lusubin na kanilang lugar. Pero paano nga ba gumagawa ng paraan ng birhen para mapaayos ang kanyang tirahan? Merong isang kwento kung saan merong isang matandang babae na naghahanap ng merong mabuting puso na tutulong sa kanya para mapaayos yung bubungan ng kanyang tirahan. At sinasabing yung matandang babaeng yon ay pumunta sa isang hardware sa Iriga City. Tinanong nga yung matandang babae kung taga saan ito at nasabi rin ito na siya ay taga Tambo, Buhi. At sinasabing matapos iyon, bigla na lang nawala yung misteryosang babae. After 1 week yung tendera doon sa hardware, pumunta po siya ng Tambo, Buhi para hanapin yung matandang babae na humihingi ng tulong. Pero hindi niya po mahanap yung matandang babae. Kaya naman, bago siya umuwi, naisipan niyang dumaan muna doon sa kapilya. At pagpunta niya nga doon sa kapilya, tumindig yung kanyang balahibo nang makita niya ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Tambo dahil sinasabi niyang kamukha nito yung matandang babae na humihingi ng tulong. At nakita niya rin doon ang sitwasyon ng kapilya kung saan sira-sira na rin talaga yung bubungan nito. At dahil dito sinasabing pinaayos po iyon. Aside pa riyan, meron pang isang kwento kung saan sa isang panaginip, nakitang habang nagpuprosesyon, nahulog ang imahe ng Virgen de la Soledad. At nang subukan nila itong buhati, hindi po nila ito mabuhat-buhat kahit ilang lalaki pa ang magtulong-tulong para buhatin ito. At doon meron silang narinig na boses na nagsabing hindi na siya mahal ng mga taga-Tambo dahil ang kanyang tirahan ay parang tirahan na ng mga hayop. At kinabukasan nga sinasabing yung panaginip na yun ay kwento sa isang donya kung saan nag-donate po ito para mapaayos ang kapilya ng Virgen de la Soledad. Natatangi nga ang imaheng ito sa iba pang imahe ng Soledad sa Pilipinas dahil ito lamang ang nakatayo. Kung makikita nyo, nakalabas po ang kanyang paa. Habang ang imahe ng mahal na birhen sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ito po ay nakaluhod at hindi mo makikita ang paa. At sinasabing marami pang ibang himala ang maiuugnay sa kanilang pagdedebosyon sa Virgen de la Soledad ng Tambo sa Buhi. Shoutout na lang po sa mga taga Tambo, Buhi, lalo na kay Ben Ray na hindi talaga nagpapatina. Gusto niya talagang i-mention siya. Cherry. At sa darating na December 8, kita-kits naman tayo sa Tambo, Buhi para sa Episcopal Coronation ng Mahal na Birhen at para sa elevation ng kanilang parokya bilang isang Archdiocesan Shrine. This is your Hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Maraming salamat!